Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga po mga ka-review natin, mananakop na trap sa sariling trap. Yan mga ka-review natin. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo. Kung meron man po, no? Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, at huwag din pong kalimutang i-subscribe, mag-subscribe, yan mga ka-review, no? Mag-subscribe kay Mon Cordel Info TV. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po, Mon Cordel Info TV. Yan mga ka-review natin. Alright, ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Mananakop na trap sa sariling trap. Sa pagkakataong ito, yan ang bibigyan natin ng kuro-kuro. Dahil sa kagustuhan sakupin ng China ang West Philippine Sea, ay gumagawa ang China ng mga diskarte at patibong laban sa atin nang sa ganun magkamali ang Pilipinas sa bawat hakbang nito laban sa kanila. At hito na nga, kamakailan lang ay nagkaroon ng sagihan ng barko ng Pilipinas at barko ng China dahil sa tinatawag ng Pilipinas na dangerous maneuvering at illegal na pagkat ng barko ng China sa ating mga barko. Isang agresibong taktika ng China laban sa atin upang masindak ang Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palad, baliktad ang naging resulta nito sa ating bansa. Mas lalong naging alerto ang ating bansa at binibigyan na ng pansin ang problemang ito. Ayaw ng Pilipinas na magpapatuloy ang mga ganitong agresibong pamamaraan ng China upang malagay sa bingit ng kamatayan ang ating mga kasundaluhan o mga service crew ng ating mga barko. Kung kaya't sa mga sandaling ito, pinag-iisipan na ng Pilipinas kung ano ang mas malakas, mas maganda, mas epektibong pamamaraan nang sa ganun hindi tayo patuloy na binubuli ng China. At bilang tugon, naglatag ng iba't ibang opsyon ang Pilipinas kung ano ang kanilang gagawin. Number 1, Joint Resupply Mission. Isa sa mga tinitignang solusyon ng Pilipinas ay ang pagsasanib puwersa ng US, Japan at Pilipinas para mag-resupply sa pangangailangan ng BRP Sierra Madre, maging ito sa mga kasundaluhan at maging sa infrastruktura nito. Ngunit ayon sa international experts sa kanilang pananaw, kung gagamit na tayo ng Joint Resupply Mission kasama ang Amerika at Japan, handa na ba ang Pilipinas sa inaasahang mas malaking gulo sa pagitan ng China at Pilipinas? Tinataya ng international expert na kung mayroon na ang puwersahan ng Amerika at puwersa ng Japan sa ating resupply mission, ay maaaring magkakaroon ito ng mas malalang implikasyon sa sigalot ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Handang tulungan ng United States of America ang Pilipinas, maging ang Japan. Ngunit ang tanong, tatanggapin na ba ito ng bansang Pilipinas at haharapin ang mas malaking problema kung sakasakali? Kung kaya't ayon sa karamihan, ito ang binabalansin ng ating presidente. Tinitignan niya kung ang mga political leaders ng ating bansa, maging ang mga leaders ng ating bansa, at iba pang mga mahalagang posisyon ng ating bansa, kung ang kanilang diwa at pananaw ay matatag upang sagupain na ang China sa mas malalang problema. At kung sakaling natuloy na ang Joint Resupply Mission ng Pilipinas, Amerika at Japan, yan na ang go signal na ang Pilipinas ay papasok na sa mas malaking problema, mas malaking sigalot na kakaharapin niya sa bansang China. So yan mga ka-review natin, no? Once na nag-join na ang US, di ba, at Japan dito pag sa resupply sa ating BRP Sierra Madre mga ka-review, go signal na nako po.
Pero ayaw po nga natin ng gulo mga karibino. Ayaw po natin ng mga gera-gera, di ba? Pero no choice mga karibino natin pag ito talaga nangyari, no? At yung sinasabi nga, di ba, maliban po sa pagsama ng USA at Japan dito sa resupply mission, no, mga karibino natin, yung international din po, no, mga infrastructure, yun, no, mga karibino natin, which is na, diba, iniwan na nga ng ng China, yung paggawa ng train, diba, mga karibino, sa ating bansa. Hindi na po sila pwedeng magipag sa atin, makipag transaksyon. Pinuputol na po ng Pilipinas ang kanyang ugnayan dito sa China. Nako po. Malaki ng gulo talaga ito mga ka-review Pero wala tayong magagawa mga ka-review natin. Sila naman ang naguna, di ba? Alangan namang hindi tayo gumawa ng mga paraan. Maliban po kasi dyan sa gera, may mga paraan din para mapilayan natin ang China. Masaktan din natin ang kanilang mga damdamin. Ako. Diba yun ang sinasabing iban yung mga produkto ng China dito sa Pilipinas. Isa po yun sa pwedeng maging panlaban natin, no? Kasi marami tayong mga allies na mga iba't ibang bansa. Malay natin, kumampi sila makigaya sila sa atin, di ba? Iban din nila yung mga produkto. Mga ka-review natin. May nag-comment nga kanina mga ka-review natin, sabi niya, dapat malaman po ng ating mga allies na mga bansa, no, na yung China ay nagbebenta or nag-i-export ng mga isda na galing sa West Philippine Sea. Mga ninakaw nila sa West Philippine Sea, di ba? Napaisip tuloy ako. Kung taningin yung isda, siguro ko magtatagalog yun mga ka-review natin, di ba? Kasi galing sa Pilipinas hindi yun mamandarin mga ka-review natin. Tagalog ang kung nakakapagsalita lang yung isda, siguro ko yun ang pinakamabisang testigo natin mga ka-review natin di ba? Ito mga ka-review natin, patuloy po tayo. Napakalaki ang tsansa na manalo tayo sa laban natin sa bansang China. Ngunit kailangan din natin maglagay ng napakalaking effort at innovation para talunin ang bansang China. Nakikinita natin na patuloy at paulit-ulit na sinasabi ng ating bansa na ayaw nating pumasok sa gera bagkus gusto nating dipinsahan ang ating mga teritoryo. Ngunit sa mga sandaling ito lalong umiigting ang mga diskarte ng China kung kaya't lalong umiigting din ang dapat nating ibigay na solusyon sa kanila. At hito na nga, parang naiipit na tayo at kailangan na nating gawin ang dapat nating gawin. Ang pagsasanib puwersa ng Amerika, Japan at Pilipinas para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Hindi lang ito sa pagkain, bagkus ito rin ay pagagandain ang Sierra Madre, maging siguro ang paglalagay na infrastruktura sa Ayungin Shoal para sa military flexibility. At yan ang paulit-ulit na tinatanong ng international forces at international expert kung kaya nating sumagupa sa mas malaking responsibilidad para maiparating natin ang pagkain ng mga kasundaluhan sa Ayungin Shoal at madevelop ang Ayungin Shoal para sa benepisyo ng Pilipinas. Ngunit syempre, napakalaking responsibilidad yan at napakaraming consequences ang haharapin natin dyan kung gagawin natin yan. Tayo ba ay handa na at gagawin na ang mga iminumungkay ng iba't ibang expert dito sa ating bansa, maging sa mga experts sa ibang bansa, na tuluyan na ngang gamitin ang joint forces ng Pilipinas, Amerika at Japan para sa resupply mission. At yan ang aantabayanan natin sa mga susunod na araw. Number 2, sinasabi rin at tinatanong ng mga experts sa ating bansa bakit hindi na lang tayo gumamit ng eroplano sa pagre-resupply natin sa Ayungin Shoal. At ayon sa ulat, isa rin itong option na tinitignan ng ating bansa kung ito nga ba'y makakatulong ng lubusan para sa benepisyo ng ating bansa. At tuluyan na nga nating mayatid ang pagkain ng mga kasundaluhan at mga construction equipment at mga military equipment at construction materials sa Ayungin Shoal.
Hindi pa ito batid, ngunit isa itong opsyon na tinitignan ng ating bansa. Number 3, ang paggamit ng Navy ship para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinasabi ng ating expert na wag na tayong gumamit ng wooden boats. Oo nga kakareview no ha. Yung, di ba, yung helicopter mga kareview at saka yung Navy ship mga kareview, barko na sana ang gamitin kung magre-resupply. Hindi lang itong bangka no mga kareview ha. Kasi talagang dihado ka dyan kapag, di ba? Kapag binangga ka, talagang tataob yan mga kareview natin. Pero kapag, di ba, may mga option naman pala bakit hindi ginagawa ng ating gobyerno, mga kareview natin, di ba? Para sa pagre-resupply sa Ayungin Shoal dahil nalalagay ang buhay ng mga kasundaluhan na kung sakaling nagkaroon ito ng banggahan. Kailangan na natin gumamit ng mga bakal na barko nang sa ganun mas madali natin maihatid ang pangangailangan ng kasundaluhan at mga construction materials na kinakailangan sa Ayungin Shoal. Pinagbabawalan ng mananakop ang Pilipinas na huwag magdala ng mga construction materials sa Ayungin Shoal. Ngunit ni kailanman walang karapatan ang mga mananakop na ipagbawal ang Pilipinas kung anumang mga materialis ang dadalhin nila sa Ayungin Shoal dahil ito ay pag-aari ng Pilipinas. Sinasabi ng mga expert ng ating bansa, in the very first place, illegal ang mga barko ng China na paikot-ikot sa ating exclusive economic zone. Hindi lang magawa ng Pilipinas na itaboy ang China dahil sa napakalaking imbalance of power. Mas malaki ang ginagamit na barko ng China kaysa sa barko ng Pilipinas. Dahil sa imbalance power na ito ay hindi magawa ng Pilipinas na lubusan itaboy ang mga Chinese vessels na paikot-ikot sa West Philippine Sea. So ayan mga kareview natin, kanina tinatanong kung handa na daw ba ang Pilipinas kung sa mas malaking gulo, no? Lalo na yung mga opisyal natin sa gobyerno. Handa na raw ba ang Pilipinas? Handa na raw ba yung ating mga opisyal sa mas malaking gulong susuungin ng Pilipinas kung sakasakaling, di ba? Mag-join ang Amerika at Japan sa resupply mission patungo sa BRP Sierra Madre mga kareview. Bakit nga ba tinatanong ang ating mga opisyal mga kareview patungkol dito? Ha? Baka siguro kakailanganin ng pondo. Ha? Siyempre sinasabi nila kung handa na tayo kasi pondo yan, pera yan mga kareview. No? Alangan namang papuntay mo lang doon mga bangka mga kareview. Ngayon, di ba konti pa lang yung ating, di ba? Sinasabi nga, di ba yung nakaraang balita natin na mga kareview na 20 barko ng China laban sa 3 barko ng Pilipinas. Ngayon, di ba? So, ayan, pondo po ang kailangan para dumami po ang malalakas na barko ng ating bansa. So, kailangan magtrabaho ang Kongreso at Senado, mga kareview natin. Kaso nga lang, pagdating po dito nagkakaproblema po tayo. Pagkat dito pa nga lang po sa ating mga opisyal may problemado na mga kareview ha. Paano hindi natin masasabing problemado yung extraordinary fund nila hindi pa nila maipaliwanag. Yung mga resibo, walang resibo mga kareview natin kung di ba? Certification lang. So diyan pa lang magkakaproblema na tayo at hindi natin alam kung magbibigay ang mga ito ng pera. Di ba? Yung kinuha lang naman nila. Yung kay Vice President Sara Duterte, ibibigay daw dito sa WPS. Paano yung sa kanila na mas malaki pa pala? 1.6 billion ako. Diyan sa sa lower house mga kareview kay Romualdez. Di ba? Napaka-unfair po ng ganyang ninyo Kaya nga po tinatanong kung kaya nyo na ba isuko ang inyong mga sweldo at mga pondo. Siguro ko itong mga politikong ito. Wala na, magre-resign na agad ito mga kareview. Magre-resign kapag sinabi mong, yung sweldo ninyo, wala na muna kayong sweldo kasi gagamitin natin sa West Philippine Sea. Ewan ko lang kung may matira pang tao dyan sa Kongreso at sa Senado mga kareview natin. Well, anyway mga kareview natin, ano po ang reaksyon dito sa naging balitang ito?
Comment lang po sa baba para atin alam po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong nararamdaman sa balitang ito. Alright? Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Mga karibin natin, huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Mon Cordel Info TV. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Alright, subscribe nyo na po. Maraming salamat po.